Akong ipagpat ang akong panday sa Ginoo. Akong ibayaw. Akong ibayaw. Akong ibayaw. Akong ibayaw ang akong panday sa Ginoo. Bisan unsa. Bisan unsa. Bisan unsa. Bisan unsa.
amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God
to your presence, Lord. Here we are. We humbly come down before you. Oh, sing a hymn to the Lord. Sing a spiritual hymn to the Lord. Let your spirit sing. Let your spirit sing to the Lord. Let your spirit sing a hymn to the Lord. Presence, Lord God. Oh, Jesus. Imong gipasinati, Lord God, ang imong presensya. Nga wala pa sukad na mo na sinati, Lord God. Hallelujah, Lord. You are always good. You are always good, Lord God. So dili na mo ikaulaw, Lord God, ang pag-isa sa mo mga kamot. Ang pagbungat o mga pagdaig diha kanimo, Dios. Tungod kay nakaila kami kung kinsa ikaw. Kung kinsa ikaw nga Dios. Ikaw ang Dios nga buhi. Makadungog. Nagapuyo sa mo mga kasing-kasing. So takos ka, O God. Nga mong pagkadaikon. Takos ka, O God. Nga mong simbahon. Cause your presence, your grace is always, always nagauban ka namo. Nagauban ka namo. Gikan sa mga katigulangan. Gikan
the King of Kings. Amen and amen. Hallelujah. O pwede na makalingkod ang tanan. Madaugon nga adlaw kanatong tanan nga maigsuon ko diha ni Kristo. Isaiah 64, versikulo 4. Sukad na sukad, wala pagayoy nakadungog o nakakita, o Dios na sama kanimo, Dios nga mutabang ni adtong musalig kanimo. Mga igsuon na isulat sa mga panultihon, kapitulo 3, versikulo 3 ngadto sa 6. Ayaw gayon isalikway ang pagkapuutan o pagkamtinumano. Ikuwintas kini sa imong liog o isulat sa imong kasingkas. Kung buhaton mo kini, malipay kanimo ang Dios o ang tao o makabaton kag maayong panabot. Salig sa Ginoo sa bungkos mong kasingkas. Ayaw gayon pagsanit sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton o tulad kaniya sa matarong nga dalan. Ug dahipatik sa Isaias kapitulo 40, versikulo 28 ngadto sa 31. Wala ka ba di ay mahibalo? Wala ka ba di ay makadungog? Ang Ginoo maong Dios nga walay katapusan. Siya mao'y nagbuhat sa tibuok kalibutan. Dili siya maluya o kapuyan, o dili matuki ang iyang kahibalo. Hatagan niya gahom ang huyang, ug ang walay umoy hatagan niya kusog. Bisan ang mga batan-on maluya, ug kapuyan ug kabsag umoy. Apan kadtong musalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Busa, mga igsuon ko, dayon kamo sa God of Glory Christian Fellowship nga naa mahimutang sa Barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Madaugon nga adlaw. Praise the Lord. God is moving. Amen. Motuo mo anang ang Ginoo nagapanlihok ang pahina or ang page sa karon 2025 ang bag-o nga wala pa nato sukad mas sinati anam-anam nato mas sinati karon. Dalaygon kayong Ginoo. Atong i-acknowledge Mike. So, nindot kayong video no. Thank you kayo Marlene Suitado, Sister Jan Marie og Life Coach Honey. Ila jud nang gi-effortan og katong Mike mga lokal to nato nga mga clips sa atong palibot diri sa isla sa Mactan. Praise the Lord. Andam na ba mo nga modawat sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon? Amen. Nata diri karon para kargahan na pod sa pulong sa Ginoo. Kung atong kadasig ni anam-anam na buslutan sa mga pagsulay, natintal jud ta, nadayot ta, na wa nato na kontrol atong sana ang atong tantrum sa atong sapot. Imong tangan uga na makugbalik karon maigsoon sakto imong desisyon nga mo-attend og church na encounter nimo si Jesus through worship, through praise. Ug karon ato ning kumpletohon pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kitang tanan mapakyas mo nang kamatuoran. Amen. Pag-ari nato ang uban gahapon last week natay may numduman or sa Tagalog pa natay mga sablay moments. Sa mga batang 90s, nakadungog siguro mo ng banda nga sugar free. Wala no? Mga kuha naman mo. Dayon nila, mga bago na nga generation. Nasa like kanta nga hari ng sablay. Kita siguro nakasinati o mga sablay moments sa atong kinabuhi. Nga gipaluto ka, oy dong, day, luto agad tong pansit kanton. Ya, imbis imong i-drain man ang sabaw. Ya, sagulan ni mo dito. Ang tubig, butangan ni mga seasonings. Ang kanto na himong noodles or among kasinatian ni Ate Hani. Or gikan sa rehearsal sa prison worship ni uli mi nasulti naman ako sa una. Sablay moments ni plite siya. Bro, ako'y plite nimo kay na ako'y extra nga 20 pan barato pang plite sa una. Sige, salamat ha. Nanang konduktor, diin man gikan. Nana si Ate Hani. Gikan sa kong bulsa.
Imbis gikan sa first bridge padung sa Tamiya. Kuyawan ni mo motubag. Ingat ka motubag kung pangatanan. Sablay moments. Or pag gasolina ka sa mong motor or mong multicab or mong sakyanan. Sir, unleaded or diesel? Naka-unleaded niya ang gikarga sa gasoline boy. Kay kan ba kanang lutang moments. Diesel ang gikarga. Pag andar mo sa unahan, di naman ni mao ang andar. Or gipangutana ka kanang introduction sa classroom. What is your name? Ang imong kulba na kay ka. Imong natubag I live in or I am 21 years old imbis gipangutana ka sa imong pangan. Magsuon ako yung sablay moments. Pag Pastor's Appreciation Day, pag October, sa saong outreach, nakakita ko nga giabunuhan na ang karsada. Diretso jud sa church building. Ug ako una-hunaan nindot ni makatipid ko og bayad sa AA barbecue kay ato man kung namoy sakyanan, namoy desire nga mo-attend og church sa God of Glory soong para safety ang inyong sakyanan, pwede ninyo i-parking sa AA barbecue. Natay kasabutan sa ilaha na mohatag lang tag ginagmay. O kung naamoy sakyanan, nagtanaw mo online niya, gusto mo lang ninduta sa presensya sa Ginoo, nagtanaw lang ko sa cellphone, gusto ko mo attend og church in person. Kung nakaasam ko mo parking, maigsoon kung naa kay pangandoy nga mo attend og church in person. Gisulti sa video kanina nga located ta sa Saak o dira sa Longwin na ay napatay in partnership sa Longwin makaparking ta. Bisan tuod apiki karon kay naay gi-construct. Pero sige lang at least natay ka parkingan sa atong sakyanan. Ug mo to maigsoon ni-decide ko nga isuod na ko ang wigo pag abot sa unhan kita mga driver maka-feel man ta nga humok na jud ang dan. Maka-feel po ta nga concrete or batoon maguntol-untol pero akong na-feel samtang na-drive humok na jud ka feel man ang mango float. Mango float, ya, ayun. Ano yung kamot, humok na dyan kayo. Pag Pasko pa ni pag New Year, wadyan nahurot. Ingan akong nabati, samtang nag-drive sa sakyanan, mango float naman dyan ang anapog. Naman na, tanong ko sa iro or sa katong naglakaw, naman na may ubos. Sa akong instinct, kita kong muragamay nga yuta, nga patch dito sa anapog. Ako ning i-reach dito, sa di pa ko malubong, og magson, gipaspasan ako padagan, paghunong dito, natiwas, kay mas lapok. Ang resulta, ang front sa sakyanan, naman rin ang makina, ni ubos ni Doko, malate namin sa service, alas 3 man. Biyaan na rin ang sakyanan, nag-pray lang ko, Lord, mainta, nagbalik na mo, napaning sakyanan, kaya basta nagbalik na mo, gikaon na dyan siya sa yuta, punito na dito sa buyong, kaya naday tunnel dito. Samtang nag-praise and worship, nindot yun kay, kasoy mo na magsun nga, nindot kaya itong pagdaig sa Ginoo, kung naatay laom kay nga, tinguha ba, pangandoy, kahagbungon ba ta sa exam, struggle ba itong negosyo, or natay physical healing, nga gipangay sa Ginoo, laom kaya itong worship. Ug mo to kung nasinati, sa ito kanta itong Domingo ha, basta kalimot ko. Pag word na, 70% na kong attention sa word, gunahunod ko, sa sakyanan, nasunod na ba ka to ang tubig sa pultahan, o baigson, pag human nag-service, tabang sa atong mga kaigsunan dito sa outreach sa Soong, tabangan nila duot ang sakyanan og naatras og nakalingkawas sa maong sablay moments nga pidi malikayan pero wa na ko likay. Og kani maigsoon na bago lang sa sakyanan gihapon. Last Tuesday, sablay moment dili nako sablay moment sa among mga iro, di ba magbuhi tag iro para ang purpose kay mubantay. Ako nilang istorya ng mga iro, Sky, Luna, mga ito ibantay ang mga tao mapaghot basta na makasabot. Kadlawon sa Martes nagpaghot ang mga iro, nagawas ko kay abay na kong nagduwa lang. Pagbuntag maghatod na ko ni praise sa eskwelahan. Nagsiga ang part sa brake system, yung ng ABS. Naaday ilaga nga nisuksok dito, gipaak, giputol ang brake, ilhan dyan mo ang kalainan nga, nagtamak na mo sa brake, imbis mo, smooth siya o paak, mo siya, gusto mo, mo dasmag. Maigso na ay sablay moments, or palpak, nga tinuyuan nato, ang uban, wala sa tong control,
ug ang pinaka bottom line nganong mo sablay or mo palpak kita nga mga tao tungod kay dili ta perfect. Amen. Bisan kinsa siguro bisan na ay perfecto nga pangandere, bisan si perfecto de Castro maayo ka siya mo gitar pero usay mo sablay jud na sablay moments. Mo tanon tag video sa kaning OSHA. Ang OSHA ka sa US na siya Occupational Safety and Health Administration, mga violation sa OSHA or mga sablay moments sa field sa construction. Palihog atong i-play. Run, dead. Iso gano, taker lang yung nagpugong. Okay, thank you. Katong nagtungtong og balde ba? Kaya ba ko nagpaabot mo, kanusa ka ni matagak, no? Ang atong title karong kabuntagon para motabang nato nga mukawit og muhuk ang pulong sa Ginoo. Kay why God uses weak people. Walay maka pakaron ingnon nato dire nga strong ko. Sa kalit lang maabot ang pagsulay, makaingon ta nga weak jud ta. Mabot ang sitwasyon, makareakta sa dili suma sa standard sa Ginoo, makaingon ta weak huyang jud ta. Sama nako kita kamo nagtanaw online mo sablay jud ta. Na ang standard, ang sablay gani dili kaabot. Sama sa itsa ni kuan, Kobe ng Pinas, kaabot elbow. Or sama sa mga word nga gidana sa atong mga life coaches, atong mga pastors, nga praise like never before. Usay mo sablay jud ano, madadyo ta sa atong kanang circumstansya ba sa panimalay. Magulanon ta, agad sa atong mood, dili ta ka isa sa atong kamot, bugat jud kay isa. Or dili ta ka embrace him. Sige itong ihim, kinsa nakainom sa ihim nga word? Embrace him every moment. Nga sa matag time atong pahalagahan usahay usika na to ang time nga mas spend sa quality unta sa atong pamilya, sa devotion, sa pagbasa sa Bible. Mosablay jud ta di ta kaabot sa atong goal o sa standard nga gihatag sa Ginoo. Sa gi-share na Pastor Marlo pag Thursday 2025 mindset nga pagtinabangay or ipalabi ang uban or iabi-abi, dasiga ang uban, usay mo sablay jud ta. Nga isipa ang uban nga mas maayo pa kaysa nimo. Usay mo ato yung kaugalingon, sablay ta ani nga mga moments. Or sa last Sunday nga message, danag aron dili madamag. Sablay jud ta no, damag retso. Danag jud karon pagawas balas balay, nakatamak ka og kuan dili maayo. May tag ang bill sa Miko. Ayun mo na kay lain mo dyan. Tama ka bill sa Miko. Ay, wa ka danag, damag diretso. Nagyaw-yaw na pa dong sa nag-aircon man dyan. May nga nang waning pang-pang ang TV. Maigson sa akong kasinatian, kadaghan ko ni sablay, ni palpak, wakabot sa standard nga atong nakatunan pinagi sa pulong sa Ginoo. Og natay mga sablay moments po niya kanang mabaw lang mga ingon na to pang kuan ba para sa mundo ng mga tao di para sa mundo ng mga kuan mga kapangyarihan. Kanamdom ko pag 2008 brand new pa tong Avanza. Danas pa mga tuta sa Leyte sa Palumpon kay mag reunion at ako nag-drive mga 2 years pa ko kakatunog drive.
Pag abot dito, enjoy, parking, nga, nas papa, sige, mangadto na ta, natay adtuon. Nani mo ang yawi, ko na nako pa ang yawi. Pagkuhan ako sa yawi, nahog. Kaya pa mo asa nahog? Kanang, dili sa panang gutter sa Longwin. Kanang kanal. Arang-arang gamay sa Imbornal, dili ka siya, nga nakahugaw. Pero, kanjad, bago ang yawi ha, brand new, pila pa lang ka buwan. Nahagbong. Tanong kong papa, di na siguro kaulig si buwan. Suko kasi may punit. Trapuhan. Kitang tanan natay sablay moments. Mga musicians, dili perfect. Kami mga pastors, dili mi perfect. Kitang tanan, dili ta perfect. Amen? Muna nga, magsunab tanay dito ta. Amen? Kabaw ba mo magsun nga, ang kasagaran nga, mga most viewed video sa Facebook, sa YouTube, o sa TikTok, kay kanadyo mga fail, maabot og pila ka millions. O dili exempted ang church, ang service, panimbahon, ni aning mga sablay moments. Natay tanawon kaduha nga video. Dili ni atua diri ha, basin excited na mo la nayabob ya ka ato basin ipakita. For hearts for prayer. Heavenly Father, thank you. Thank you, Lord Jesus, for the Oh God, because joy has come into the world. Thank you, Lord, for the joy that the Savior brought. Flowing from your heart, filling every part of our praise. Your presence in this place, your glory on our face. We're looking to the sky, descending like a cloud. You're standing with us now, Lord. Unveil our eyes. You're the reason we're here. You're the reason we're singing. So open up the heavens. We want to see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. So open up the heavens. We want to see you. Get those hands together. Let's bow Okay, our thank you. hearts for prayer. Ako, ang drummer no, basta nagpabadlong to, gibadlong sa Ginoo. Diba, ang katong Nord, ganay katong keyboard nga nahagbong. Nord, sa to, stage 2, 3. Mahal ang kuan tag 300,000. Yan nahagbong, kung maigson ko masablay ta, kuan na siya, mukos ni siya, nanibili, makasakit na yung emotion. Di lang sa tamo pala maayo. Mo ni ang kuan epitome ba? Epitome sa sablay. Kung i-summarize sa ka-picture, atong ipakita mak. Ipaluto kag itlog na ang gas range sablay tanan. Ang kaha wa sa kayo, ang itlog wa sa kaha, ang bagal na sa sud sa kaha. Mao ni siya ang sablay moments. Ang maayong balita kay God works through incredibly flawed or imperfect people like you and me. Kita mga flawed, imperfect. Paminaw to, perfect na ito. Nindot kang adlaw. Perfect Christmas. Pero pag New Year, wala. Imperfect. Makita jud nga, na jud tayo flaw. Pero God could have, mainsun ka ba mo nga, ang Ginoo, maayo, katot ang kanta ganina nga, good, maayo kaayo. Pwede siya, mupili, dili unta kita, napay mas buutan,
mas maayo nga mga tao kaysa nato. Pero nganong kita man ang gipili? Inga na kamayo nga tong Ginoo, matarong. Ug naa siya purpose, di ba nga tong title, Why God Chooses Weak People. Kung iyang gamiton ng buutan naman ni daan, ang doktor, wala man, ang masakiton, wala man na kinang doktor, di ba? Ang masakiton man. We are all broken. Ingna imong tapad. We are all broken. Ang akong mahatag nga example og mga illustrations sa inyo kay pang batang 90s ra jud. Nasa kaning next nga picture. Kay pa mo unsa na no, kaang magduwa og taxi ba na sa hantod karon? Taxi ba tawag? Kanang nay cards or sinsiyo nya anaon og murag say tawag niyo ayan or sa di ka nang murag inyong ayan bayan nay bayan wayan basta mao na basta ilabay. Di ba ang buhaton nato mga bata kay mangita tag buak nga kaang or wala na buak tuyo buak nya ibagnos-bagnos sa semento pa sinawon pormahon nga square or rectangle, di ba? Kasoy mo na nga ang palibos yung bahay mapuno og ka ng orange sakang kasay na pod. Dapat sinaw jud kinanya isujud sa bulsa ni gato eskwelahan ipaibog sa classmate tanawan indot kayo. Magduwa din mo mao din na imong bato o mo may tawag na. Karon lain naman ang bato no. Sa una ka bato duwa. Ang bato nakaamong jud tulo ka kinabuhi dito sa suong unconscious sunod-sunod sa USA nga kutob sa sugatan pamusilon. Dili maayo nga ang magson kung makita nato kung ang pulong sa Ginoo, ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Ug si Jesus dili mo padanag sa komunidad. Damag jud daghang kay hagba tulo ka buok na inada wala ka update sa sitwasyon sa ikaupat. Ang atong text karon ikaduhang Korinto 4:7. Apan kami nga nagbato ni ining espirituhanong bahandi na isama sa mga kulon. Katotong gipakita ganina nga hinimo gikan sa lapok aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios o dili amoa. Sa Apostol Pablo ang nagsulat aning ikaduhang Korinto. Ug pakisama ta sa usa ka kulon nga hinimo dili gikan sa gold, dili gikan sa silver, dili gikan sa tag 20 nga gihilis nya gisagol dito sa abog, kundi gikan sa lapok. Ang lapok bililhon ba sa tong panahon? Nabay mo excited kita kay lapok kay sa gawas, simba ko ron kay lapok kayo. Maagi jud ko kay para panalanginan ko sa Ginoo. Di ba wala ang lapok walay bili. Pero nahimo ni o gihimo ni sa Dios o gibuhat ni nganong buhay ngano man para mapakita ang labing dakong gahom iya sa Dios. Di ba kung gikan sa wala nga nakabuhat kag something makaingon jud ka nga natungdan nga dili jud ni ako ang pusog, dili na ako ang kaalam. Kay nganong nabuhat man nako pakisama ram ta sa lapok. Nganong nakahimo man tagdag ko mga butang. Nganong nakasulti man tag mga nindot, nganong nakadasig man ta. Nganong nakapanalangin man ta sa tong isikataw. Tungod na dili kita kay made of unsa kon pa nothing ra jud. Pero tungod sa gahom, labing dakong gahom sa Dios, mao nang nahimong posible. Para atong basan sa English, yet we who have this spiritual treasure are like common clay pots. Common ra, dili special nga itongtong jud sa pedestal. Common. In order to show that the supreme power belongs to God, not us. Mga Christians, kita mga Kristohanon, dili magbalik kung pila na ta katuig or bag-o pa ta ni follow ni Jesus. Dili na to kalimtan nga ang power, ang glory, ang himaya gipanag-iya o panag-iyahon ra jud na sa Dios. Amen.
dili ato kay kung ato nang ang kunon ya kay bawta nga common clay or makalimot ta common nindot naman kay more dili naman ko common clay kay na naman ko sticker na gold nanay ka ng art sa Japanese nga nabuak nga butang nga gold magsuon common clay pots tugutin nyo nga tagana tog background in context sa kaning kaduhang Korinto ang common clay kay clay ni siya nga gibake gisod sa furnace og nigahi siya pero dili ingana ka ligon. Baratuhon siya, dali mabuak og dali pwede ra pod nimo ilisan. Di ba wala may muhilak nato nga nabuak imong kaang nga kato atong gipakita nga picture. Natrasan sa imong motor, di ka katugog sa kagabi para lang ana. Di ba imong na mo palit na daghang baligya barato ra. Wa kabot 100, wa kabot 50. Maigso na kaning common clay or kaning kaang or colon nag-serve ni as necessary household necessary functions sa kabalay sa ilang panahon. Sa atong panahon di ba tamnan raman pero sa ilang panahon ay gihimo ni nga sudlanan sa ilang mga valuables. Unsa imong valuables nga nanimo karon? Relo, cellphone, kwintas, adios, ilan ning butanganan adto nila isod aning clay. Kwarta adto isod. Mga importante nga dokumento adto nila isod. Pero ang intended nga meaning ni Apostle Paul kay gigamit niya siya ang kaning kaang or common clay. Nay makatagan para asa ni? Dili tagawan ng kwarta, mga dokumento, kundi gigamit nila sa ilang panahon as basurahan. Sudlanan sa human waste. Ang common clay, kabat nga cheap, sudlanan dito, pero kanin mas, ang intended nga meaning ni Apostle Paul kay grabe ka ubos. Labayan nagbasura, mga hugaw. Ug ingani pagtanaw ni Apostle Paul ang iyang kaugalingon nga usa ka ubos common expendable. Kaya ano na expendable? Di ba na sa lidang expendables? Ang expendable, kung mawagtang ka, pwede ra kapulihan. Walay, dili maapektuhan ang iyong kumpanya, dili maapektuhan ang dagan sa inyong negosyo, dili maapektuhan ang dagan sa usa ka sistema. Expendable. King ani pagtan-aw ni Apostle Paul ang iyang kaugalingon. Ug replaceable. Pagka ubos. Ug maigsoon ang pulong sa Ginoo motudlo ni nato karong kabuntagon ang importansya sa pagpaubos. Amen? Usaha is tungod sa itong nakatunan, tungod na sa YouTube Shorts, bright na kayo, daka na kayo nakitaan. Mana rin na si Praise, ante, kay bawa ba ka nga kuan? Din man ka nakatunan na. Sa YouTube Shorts na niya. Ang mga bata karon kay murag kuan na kayo, no? Kung imong ilugon ang sampagita, kay labayon ka. Yan, nag-uniform ra dito. Ay na lang, kay 50-50 biya. Uban laban sa guard katong sa Mega Mall ba sa SM. Ang wisdom or knowledge na dili mabutang sa sakto o dili ta makarealize kung unsa ta atubangan sa Ginoo. Tinuod mga VIP ta, importante ta, pinangga ta sa Ginoo, pero dili ta makalimot o dili nato ipataas atong kaugalingon nga mas labaw pa jud ko sa uban. Makaingon ta, mas labaw mi kaysa uban nga church, kay aircon ang among simbahan, dili ta makaingon na. Timanan na to nga common clay, sama sa ordinaryo nga kaang. Akong tiwason, by using kaning expendable people, or kaning mga imperfect, or musablay nga mga tao, God makes it clear that salvation is the result of His power and not any power His messengers could generate. So giklaro dyan ni Apostle Paul. Ug mismo ni God nga ang kaluwasan dili dyan na tumangkon kung kita-kita ra. Common clay ra ta. Kung walay super being mas taas kaysa tao, dili dyan na to maabot ug matugkad ang mga butang.
sama sa una nga dili na to matugkad. Tugutin nyo nga mga bantis na ta. Sa next na slide, the great power of God overcomes and transcends. Ang kaning transcends, lagpas the clay pot. Ang clay pot, ordinaryo ra, pero tungkol sa great power ni God, ma-overcome na to ang atong, di ba, mga wikta, mga palpak sablay. Mao nang ma-overcome na to, mao nang makaabot ta sa standard ni God tungod sa iyang gahom nga niya nato. Tungod ni Jesus. Amen? Mao na nga, may son, dili na to i-take for granted si Jesus. Ni Kalunes, usahay, makalimot man ta no nga Christian ta, makalimot ta nga naamday Jesus, makalimot ta nga naamday Holy Spirit nga mo comfort nato kung magulanon ta na Holy Spirit nga mo lipay nato. Pinagi sa word, pinagi nagpray nato, pinagi nagpaminaw nato mga kanta nga naghatag og himaya sa Ginoo. Sa next slide, God uses weak people to show His power. Kani kanang dulduol ni sa katatong gisgutan last year nga weak but strong. Tinuod huyang ta pero nahimot ang kusgan tungod sa gahom sa Ginoo. Kani siya nalay gamay nga mas taas nga nga meaning. God chose to put His glory in clay pots. Kaya ba mo unsa ta ka privilege nga kung unsa ta ka imperfect sa atong pagpangalagad sa Ginoo pero gipili gyapon sa Ginoo nga ang iyang himaya mudan-ag gyapon sa matag usa kanato. Amen. So hindi na tutuyo na ma-bless na to sa eskwelahan. Maglakaw ta na mapanalanginan tungod lang sa imong ino na to aura. Anong sa man jud naani mo? Tungod na sa glory ni God nga gibutang bisan ordinaryo ta nga kaang. Kaingon jud ta nga tungod jud ni sa Ginoo. Magson if you drop kung hagbong taning kaang mabuak jud ni siya. Pareha nimo niya nako. Nabay ka ang katong atong gipakita nga picture nga ihagbong nagunaw na tako prani life coach ani ba nangita siya sa GC kinsay na ay liso sa nangka mo nakonor ko mo chat pud ako kinsay na kaang kay ako tang gamiton illustration nga akong manat ako nga kung ihagbong ko ni mabuak ni from damage mahugaw wala lang pero kay bawta nga ang kaang ni kahagbong mabuak yun na siya pareha nato. Amen. We are breakable. Ipa-sink in sana. We are breakable. Spiritually, physically, emotionally. Mibong na tayo, nag-uol man ko nga, wama ko yung angay kagulan. Nakasinati mo, na? Napoy, opposite nung anong malipay. Manino tong nanganong nalipay ka. Joy na siya. Pero kaning, anong nag-uol man ta? Ugalag-galit. Tungod na kay breakable ta. Usahay tugutan sa Ginoo ang kana nga sitwasyon, i-test ang atong faith. Usahay nalan jud tay pagkulang, sablay moments, mao na nga buak break. Ug ang nakanindot kay the Bible is filled dagha ka examples of how God works through hurt and broken people. Pangutan ako nimong tapad. Hurt ka karon? Broken ka? Pero salamat sa Ginoo no nga bisan broken ta pero tungod sa grasya sa Ginoo may buntang ano naulian mo ko maigsoon mo na ang nagpamatuod nga tinuod o gamhanan ng atong Ginoo. Amen. Nga dili makalupig ang bunlot sa kaaway. Ang kaning public speaking, kaning mobarog at ubangan sa mga tao, kay kabaw naman mo, sa wala pa kay baw, nga weakness ni nako. Sa classroom sa una, para ni Pastor Floro, or ni Kinsa to nga nagsulti, kay baw siya sa si Sir Ray, kay baw siya sa answer, pero mauwa siya mo isa, isulti niya siyang classmate, baw to'y maka points. Ingana pa ko, daghan ta. Kinsa pa, para daghan ta sa tong grupo. Na si Ed magkwantag printag t-shirt ana. Nagpasabot na nga God uses ang atong weakness, ang akong weakness
Ikaw ano, nga weakness ako nga maong giwawan ikaw taga semana mo storya og atubangan sa pipila ka hundreds nga tao, di ba? Mo na makainta why God? Sige ta tong title karon. Why God uses weak people para kay kung maayo na kay kung storya sa eskwelahan. Nya nagabot diri. Kuan kay paka akong English, akong Korean, Tagalog, bali-balihon ako. Hala, mayuhan niya mo storya. Pero tungod kay ang mga weak gamiton sa Ginoo, sama nimo. Sama nako. Mahimaya jud ang Ginoo. Amen. Makaingon jud ta nga dili jud na tungod niya. Mike son, ikuan nimo kagalingon. Unsa man akong weakness nga gigamit sa Ginoo nga nahimaya ang Ginoo? Di ba makaingon jud ta nga weak ta ana pero ang Ginoo lain man gud yang pamaagi. Mo nang gituyo sa Ginoo why God uses weak people so that only God gets the glory. Ang Ginoo kay dili sa tanan nga mga uban nga mga aspects gusto niya i-share ang kinabuhi, ang love, ang joy, ang peace, pero kani ang himaya dili pwede i-share ni God. Mo na nga kasagaran makabantay siguro mo kaman og prayer among gibalik ang tanan dungog himaya kanimo imo lamang tanan dungog himaya. Kay dili ta gusto nga ibutang atong kagalingon sa peligro, sa danger nga mo sikit-sikit. Nindot ba ning paminaw sa mga usay nakasoy siguro ta nga tungod sa glory ba, anointing sa Ginoo. Usay mataas atong paminaw. Pero karon kabuntagon, January 18 pahinumduman ta, we are common clay pots nga ang tanan nato ma-achieve tungod na sa gahom sa Ginoo ug ang Ginoo dili siya gusto nga naay mo share sa iyang himaya. Amen, klaro maigsoon? Mao na nga kung magkalisod ta ang milagro sa Ginoo maabot ug makaingon jud ta nga tungod jud sa gahom sa Ginoo kay kung naay mo share naay example lang naay sa gobyerno nya adto na ka magpasalamat may sa gobyerno salamat kay mabutar jud ko nimo. Ang Ginoo dili gusto og kabahin sa himaya. Mo na sa atong mga pagpasalamat o sa tagsa-tagsa adlaw-adlaw na nga kinabuhi. Ang Ginoo ray pasalamate, amen. Tinuod mo pasalamata sa tao nga gigamit sa Ginoo, pero only God gets the glory. Klaro mga igsoon? Amen. Pamina mo tarang na for God dili so love the world. For God to use you greatly. Kinsay gusto diri nga gamiton sa Ginoo greatly? Amen. Karon tuiga mao na nga tong target, great things like never before mahitabo sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi ug ingon nga usa ka church great things atong gi-expect ug natay mga pangandoy natay mga plano atong gisangat nga muuyon sa kabubuton sa Ginoo aron mahimong malampuson. For God to use you greatly, you will walk with a limp for the rest of your life. Unsa man ning limp? Natay example lang sa naglakaw. Akon mo na masakit yung tuhod or arthritis. Di ba dili ta ka straight og lakaw, muratag magtaki ang nga na ang sayon nga pag-describe sa limp. For God to use you greatly, naadyo tay mga pagpahinumdum sa ato bakang physical o sa atong kinabuhi. Sa tibuok natong kinabuhi, nga mo pahinumdum nato. Kay matod pa na ay sa ka-author ningon. Ako lang basa na word for word. Ningon siya, I've met many pastors. Ginumdumi niya, dili ni para sa pastors na karong kabuntagon para natong tanan. Ingon siya, I've met many pastors who want to declare their spirituality. Spiritual kayo. Punder ang bumbilya in Jesus' name. Siga ritso. Wanayagas ang gripo. Nag-leak. Ikapikapon lang. Many pastors who want to declare their spirituality but hide their humanity. Sino ba sabutan na? Ingon nga mga Christians ta, again ha, dili lang ni para sa pastors. Ingon nga mga Christian, denying our atong pagkatao gani is not only dishonest, dili lang ni kay dili ta honest,
kung dili himutag disservice kanang wala dili husto nga pag-alagad sa tong isigataw. Ang pagpakita sa tong kahuyangon nga dili gani atong manang sign kay nga term no na mo pakitang tao or mo plastic nga sama sa ka common clay pero natural mo feel ta nga maawata di kay nato expose kani nga side sa tong pagkatao nga tong humanity nga makarelate kani ang uban nga tao bitaw no kaya nindot man day may mong Kristohanon dili man day ingana ka lisod kaysa una ingana to siya ingana ka pero nausab ka makaingon dito ang tao nga imong nadanagan dili jud ni tungod nimo kay nganong nabuhat man na nimo nakuha niyo Maigsoon sa atong pagkakristohanon dili na to taguan ang atong mga sablay moments importante na siya makahatag nagkadasig sa isigataw ito nipalpak man to siya pero nakapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo karon dasig kayo dili na to taguan ang atong mga kanang break moments nahagbong ta sa atong nindot kay nga status nindot kay nga kaang pertiman ni ordinaryo ra ta nga kaang napatira natagak nabuak tungod sa glory o sa power ni God mao na nga nahimutang kita karon in fact at ang katong author I take it further and say your humanity is actually one of your greatest strengths. Ang atong mga weakness, ang atong pagkatao, ang atong normal nga pagkatao, kita sa atong balay, Lunes, Santo sa Bernes, kanang ikaw raw, imong pamilya nagkuyog. Imo ng greatest strength. Akong ending ang quote, if you don't hide your weaknesses, they will force you to depend upon God. Amen? Nakuha ninyo? Kaya kung taguan na to atong kahuyangon, basin, unya, o mabuhat ang mga butang, mga artificial, nga mapakita nga ligon ta. Pero deep inside, buak day kay ta, sama sa kakaangan na hagbong. Mao na nga, mas maayo, nga ipakita tong mga weakness, nya mo dependa ni God, para nagkakita sa bang tao, ikaw mismo makarealize nga nung nabuhat nimo, dili nimo kaya, mas mahimaya ug adto ang tanang himaya sa Ginoo. Amen? Again, akong balikon, ayaw taguin imong weakness. Kay kung imo nang taguan niya, naay ka kay ma-achieve ang himaya, danger, ano mo. Pero kung imong i-open up imong kaugalingon, makapanalangin na sa uban. Pero magson, butangan ng wisdom, dili kayo nato ko nga i-open up na ko tanan nga madbadaot na pud ka i-pray ni God kung anang asa nga limit sa anang nga moment sa imong kinabuhi nya depend salig sa Ginoo iya ang tanang himaya. Next slide. God puts His greatest gifts in common clay containers. So, He gets the credit. Pagkanindot, ano? Greatest gifts. Mga gasa. Unsa may gasa nga nani mo karon? Iyang gibutang sa sama ni Mog nako ng mga common clay containers. Kadaghan sa Biblia atong mabasahan, atong basahon sa Hebrews 11:32. Naguna diri, should I go on? There isn't enough time for me to speak of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets. Through faith, they fought whole countries and won. They did what was right and received what God has promised. They shut the mouths of lions, put out fierce fires, escaped being killed by the sword. They were weak but became strong. They were mighty in battle and defeated the armies of foreigners. Cebuano, mupadayon pa ba ako? Wala na igong panahon nga magisgot pa mahitungod kang Gideon, kang Barak, kang Samson, kang Jephthah, kang David, kang Samuel o sa mga propeta.
Tungod sa pagtuo nakig-away sila sa mga kanasuran ug midaog sila. Gibuhat nila ang husto ug nakadawat sila sa gisaad sa Dios. Mohuno lang ta makadali magson. Kaning gibuhat nila ang husto. Gamay lang nga mga nuggets gikan mismo direkta sa bersikulo. Gibuhat nila ang husto ug nakadawat sila sa gisaad sa Dios. Dili po ta makingon nga weak man Jacob, ako na lining pandayunan. Di man ninyo gibuhat nila ang husto ug nakadawat sila. Kung buhaton lang din nato ang husto, makadawat kita sa gisaad. Daghan kayong mga gisaad ang Ginoo sa ato. Gitakom nila ang mga baba sa mga leon. Gipalong ang makalilisa nga mga kalayo ug nakaikyas sila sa sulab sa espada. Mga huyang sila apan nahimong kusgan. Gamhanan sila sa pakig-away o gibuntog nila ang mga kasandaluhan sa mga langyaw. Nindot kayo nga phrase, no? Sa next nga slide, palihugmak. Weakness turned to strength. Kitang tanan natay weakness. Pag nindot kayo, no, nga mahimo ng strength ang atong weakness. O ang maayong balita, o ang balita, si Jesus ra ang maka-turned our weakness into strength. Dili nato kaya, dili niya kaya, walay bisang kinsa diri sa kalibutan. Only God can turn our weakness into strength. Mao na ang buhaton sa Ginoo, ginabuhat sa tuwa. Amen? He takes our weakness and turns it into strength. Sama ni Gideon. Atong basahon, apit na tayo mahuman, atong pang final nga mga examples. Judges 6:11. Unya ang anghel sa Ginoo miadto sa balangay sa Ofra o milingkod tungod sa kahoyng tugas nga iya ni Joas nga sakop sa banay ni Abiezer. Si Gideon nga anak ni Joas naggiok og trigo dito sa usa ka ug-anan wine press sa bino aron dili siya makita sa mga Midianhon. Unya nagpakita kaniya ang anghel sa Ginoo ug mingon. Taman ninyo, si Gideon kay ni feel siya og fear sa iya siguro na weak siya, huyang. Pero ang anghel si God through sa angel ningon, ang Ginoo naguban kanimo isog og kusgan nga tao. Nakita niyo Maison nga ang tan-aw nato sa atong kagalingon kay weak, talawan, huyang, pero ang Ginoo nag-ingon nato karong kabuntagon isog ka og kusgan. Amen. Ako ginasi nga tuin ninyo kay dili na akong pulong ni sa Ginoo, believe it para ang atong kinabuhi ba mo anam-anam ganig usab mo pakli ang pulong mas Ginoo makausab nato. Amen. Isog ka ug kusgan. Sama ni Peter, gianggaan sa mga scholars og si Mr. Impulsive. Kaya po man sa nang impulsive, maglakaw ka sa tindahan, makakita ka og bag-o nga iPhone 20, fully paid, iPhone 16. Impulsive. Duta na paliton da yun. Kita ka sa online. Bisan di kinahanglanon, tungod kay impulsive, paliton da yun. Ingani gi-describe si Peter nga mubuhat sa uwahin ng kuan. Una-una, ang pinaka-example ani kay katong nahitabo ni Malcos nga dakpo na si Jesus sa mga soldiers og gitigbas ang dunggan, nahagbong ang dunggan ni Malcos, pero si Jesus sunod kay loving siya, yang gibalik ang dunggan ni Malcos. Si Peter usa ka impulsive, pero gisultian siya ni Jesus. Kay bawtaan ning tanan nga you're a rock, nahimong bato. He turned Peter into a rock. Ang kaning bato kay nagrepresent ni og stability, di ba? Dili ta makaisbog og bato. Kinahanglan siya heavy duty nga equipment o mga backhoe, bulldozer. Pero gikan sa Mr. Impulsive nga kung unsa gani lihok dayon kani nahimong stable sa mga sa kabato. Si David, last na tong example, sa adulterer, murderer, weak, pero gitawag nga a man after God's own heart. Magsun ko naglingkod ka rin na makaingon ka, wala man siguro ko'y pag-asa. Timanin ninyo nga ang Biblia puno sa mga tao nga flawed, imperfect. Pero in the end, ang mabasa nato nga gitawag
Sila, si David, a man after God's own heart. Si Peter nga, himong rock. Si Gideon, na himong mighty man. Last, si Abraham. Na sa kahigayon nga, tungkol sa kadlok ni Abraham, iyang ina niyang asawa, si Sarah nga, ingna nga, igsuon ta. Pamakak. Para maluwas sa itong kinabuhi. Maluwas na iyang kinabuhi. Sa kahadlok ni Abraham, igawas yun ang weakness. Sama na to, na yung mga sitwasyon nga, anong fear, gani, genuine nga fear, hadlok yung kay ka, kurog kay ta sa sitwasyon, wata kabaw sa padulngan. Magawas yun datong weakness. Pero Abraham, gitawag og nato, tawag sa pulong sa Ginoo, Father, amahan sa pagtuo. So kita nga naglingkod, ikaw nga naglingkod dira, ikaw nga nagtanaw, dili pa ulahi ang tanan. Pidi pa kaayo ta, ikaw nga gamiton sa Ginoo. Nga ang atong weakness himuon niya nga mahimo natong strength. Matod ni Hudson Taylor, kanang Hudson usa ka British missionary padong sa China sa 19th century. Ningon siya, all God's giants have been weak people. Ang tanang mga banggiitan niya tao, nagigamit sa Ginoo karon sa atong panahon or sa ilang panahon o sa biblical times, have been weak people. So kung weak ka karon, paglipay, kagamiton ka sa Ginoo. Amen? Excited ka? Ayaw pa, bilid ka. Di na lang ko magkuhan. Magsoon, sa katapusan, ng hinapos ng mga adlaw, maninood ta pagpangalagad sa Ginoo. God loves to use weak people to fulfill His will. O gatong i-conclude, pinagi sa pagbasa sa 1 Corinthians 1:27. God purposely chose what the world considers nonsense in order to shame the wise. And He chose what the world considers weak in order to shame the powerful. He chose what the world looks down on and despises and thinks is nothing in order to destroy what the world thinks is important. This means that no one can boast in God's presence. Sa Cebuano, gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon o gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga sinalikway ug mga tinamay niining kalibutana. Ug ang gipakawalay bilis sa mga tao aron paghimong walay kapuslanan ni adtong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon. Aron wala gayoy makapagarbo sa tubangan sa Dios. Ug maigsoon, kumbinsido ko nga ang rason anong gigamit ko sa Ginoo dili tungod sa akong skill, kundi naman ko tayo mga moments sa itong kinabuhi nga, makaingon dito nga, weak, wala dito, nothing without God. Nakakumbinsa na ko nga akong commitment, ug mahimuon ta ni sama, pareha natong tanan nga atong commitment ngadto ni God nga gamiton ta sa mas dagkong mga butang. Amen? Kung dili ta mo submit po sa kabubuton sa Ginoo, magpabilin ta nga clay, common clay, wala, dili mapuslan. So nay pangutana nga akong ibilin para natong tanan. What's the weakness in your life you want to hide the most? Di ba nga itong mga kahuyangon, di man na ito i-display? Huyang jugay ko aning pinakupsan, huyang jugay ko aning mga mga chicks. Di ba di man na to i-display? Gawa sa pipila nga magpalaylay lang ko no pinatapsing lang ba pinakot. Mga nako muhahanap ako or mo heart. Pero ang atong mga weakness dili jud nato i-display. Amen.
So pangutanan ako balik. Unsa man ang mga kahuyangon sa imong kinabuhi nga imong gitaguan? May soon panahon na ron nga ihatag na nimo ngadto ni God para magamit kaniya sa greater purpose para sa imong kinabuhi. Ang imong weakness ihatag na Lord, or sa imong na nimutangan karon, Lord, weak jud kay ko, huyang kay ko ani nga part, ako ning ihatag nimo, gamita ko sa mas dako pa nga purpose. Ug na ba next nga slide, Mac? God can and will use anyone who doesn't hold anything back. Mo nang ang commitment importante usab. God can and will use anyone who doesn't hold anything back, even our greatest weakness. So balik ta sa itong title, Why God Uses Weak People. Ang tubag, God uses weak people to show His power. Mao na magson nga, magkinaon sa matong kinabuhi. Timani nga, naadyo na katuyuan. Amen? Common, kuan ta, ordinaryo, pero gigamit ta sa Ginoo. Nga mahimot ang panalangin sa itong pamilya, kita ay nag-support, sa itong mga manghod, kita ay nag-guide nila. Praise the Lord. Nadawat ninyo ang pulong sa Ginoo karong kabuntagon? Praise God. Karong kabuntagon, ingon nga third Sunday, natay ihalad nga bata. Nada yun, kuya man sa atong itawag ang parents, si Mark ug si Mayan, atong i-play ang kuan, atong background nga music. Diri man mi ani pag nagbati si Mayan ba, na diri ko nagbuhat-buhat. Sila si Pastor Arinda na adira yan na, unsa may pangalan na ang naabot sa una kay Alicia Junisha, Aling Junisha. Pero pasabot ning nga pangan nga nindot ning nga pangan Diona Alicia Abigyola atong ihalad sa Ginoo karong kabuntagon. Mamaliw ko sa folder. Ang meaning sa Diona, matoda sa naghatag sa pangan. Kay usa ka church leader. Sa ang maabot niya mga 20 to 30 years from now, si Diona usa nga may mong church leader. Ato na ang gi-declare. Ang meaning sa Alicia kay man's defender. So nika idadiraran na pado, mga 60 mao ni mo defend. Na ay mga eskwela siguro ni Kung Fu or kuan. Gato pong gitawag ang mga isa. Nataw si Diona Alicia pag July 11, 2024 diri sa tong silingan sa Twilight Maternity Clinic sa Akbuaya. Mga pangan diri nga gisulat nga ninong og ninang kung matawag inyong pangalan palihog og ari sa tubangan. Precious Vine Sortones. First time ba din Precious may mga ninang? Princess Grace Villarasa. Bea Carelias. Gwenzel Quizon. Carmel Delig. Alona May Abing. Jeff T. Villarasa. Micah Tupas. John Ray Diaz, Mary Claire Orbezo, Mark Abing, Reynold Salceda, and Juliet Diola. Akong basahon ang Mark 10, verse 13 to 16. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Jesus aron sila hikapon or pandungan sa iyang kamot
ang ilang mga ulo ug magampo alang kanila. Gibadlong sila sa mga tinunan. Sa pagkamatikod ni Jesus niini, nasuko siya og giingnan niya ang iyang mga tinunan. Paaria kanako ang mga bata. Ayaw sila pugni kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama niining mga bata. 15. Timanin ninyo kini, ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Ang kinaya sa usa ka bata no, daghan ta kadungog o atong i-refresh. Humble, trusting dependence o daghang pangutana kung unsay ihatag sa mamagpapa sa salig ang bata. Ug recognizing of having achieved nothing of value. Ang bata, wala na dyan eh. Verse 16, unya, iyang gipangugos ang mga bata, gitapiod ang iyang mga kamot kanila, o gipanalanginan niya sila. Mga igsoon, ang family nga kanunay sukad pa sa unang panahon, gisigig atake sa yawa nga gupon kay kung ang family guba ang ugmaon sa bata dili magayrag tarong magkaguliyang gitarget yun ni sa kaaway sukad pa pero ang Ginoo nag-establish aning pamilya sukad sa sinugdanan sa kapanahonan. Ang kabataan bahandi sa Ginoo nga iyang gitugyan ngadto kang Mark ug kang Mayan aron at imanon, panalipdan, ug bansayon alang sa iyang himaya. Mahinungdanon nga ang tanang ginikanan, makaamgo ni ining balaanong katungod, ug katungdanan nila ngadto sa Dios. Ang mama ni Moses, nga si Jochebed, nagbansay sa iyang kaugalingong anak. Si Joseph ug si Mary, gidala nila si Jesus ngadto sa templo. Kini nga mga ginikanan nakaamgo sa kabalaanon sa ilang katungdanan. Nagbalik ngadto sa Dios sa bahandi nga iyang gitugyan kanila. Sa ilang pagbuhat niini, giako nila atubangan natong tanan ang katungdanan sa pagmatuto ug pagpanto niining bata sa paagi nga matarong og Dios nun. Mark ug Mayan, musaad ba kamo atubangan sa Dios ug niini mga saksi uban sa tabang og paggiya sa Dios. Ka inyong agakon kining bata sa dalan sa Ginoo, magpahimulos sa tanang tabang nga gihatag sa Dios diha sa mga pamilyang pag-ampo sa simbahan ug sa Sunday school sa Jam Kids. Yes, Pastor, kami saad. Sa mga ninang ug ninong, inyong paluyuhan, tabangan, agakon, isip second parents. Himong available ang inyong kaugalingon sa panahon. Kinahanglanon mo ni Alicia. Kaya ba man tanong nga formality, sa una nila gidawat, ni tando na dyan ni sila. Pero may man na madunggan para nagdako ni Alicia. Recorded biyan ni kita, mapaninglan mo. Akong gitawag si Pastor Arinda. Mga kugos ni Alicia. Manidog ta maigsoon. Atong stretch atong kamot diri kang Alicia. Sa ngalan sa Ginoong Hesus, among itugyan kining bataa. Si Diona Alicia ngadto sa Dios ug sa iyang maluwason ug balaanong grasya. Pwede na ito ibutang atong makamot. Mag-pray ta. Lord Jesus, salamat Ginoo sa nindot nga higayon nga mong gitugot kanamo. Nga makasaksi kami Ginoo sa mga ginikanan nga niila nga mao nga bata ga sagikan kanimo. Panalangin ni Ginoo si Diona Alicia Bingjola. Ginoo nga magtubo siya na may kahadlok kanimo, maabot ang panahon Ginoo nga dawaton usab kaniya ingon nga manluluwas.
panalangin ang mga ninungog ninang Ginoo nga sa panahon nga gikinahanglanon ang ilang tabang, ilang giya, mahimo silang available ngadto kang Alicia. In Jesus' name, amen. Pwede ta makapalingkod o atong tagagigan niya maka-picture taking. Thank you. Og karon pong kabuntagan atong gitawag ang tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday sa buwan sa January. Akong gangyo si Pastor Arenda sa pag-release og blessing. Amen. Mamarog ta igsoon atong tuyod atong mga kamot sa tubangan. Hallelujah, Jesus. Ginoo, nagapasalamat kami sa imong mga katawhan, o Dios, nga naa karon sa tubangan, diin nag-celebrate sila, Ginoong Dios, sa bulan sa ilang pagkatao. Ginoo, nagaampo kami ug nagapangayo kanimo og tinantan nga panalangin nga imong ibubo sa tagsa-tagsa nila kakinabuhi, Lord. Ginoo, ikaw ang labing nasayod sa pangandoy nila, Lord God, sulod sa ilang kasing-kasing. Ug wala kami gipangayo, Ginoong Dios, kundi Lord, imo guide kini pagatubagon sa sakto nga panahon, Ginoo, according to your will. Lord, nagaampo kami nga ikaw magaproteksyon kanunay kanila bisan asa sila. Himua sila, Lord, nga panalangin sa ilahang pamilya, panalangin sa komunidad. Tabangi sila, Ginoo, nga ikaw magasustain kanila sa ilang pagpangalaga diha kanimo. Lord, salamat kaayo sa pag-provide sa tanan nilang gikinahanglan. Salamat kay Ginoo nga magahatag kanila og kabaskog sa panglawas. Og Lord, nga ma-experience nila ang imong blessings karong tuiga, Lord, like never before. Ginoo, kadasig nga, Ginoo, dili gayud kapugngan. Og salamat kayo, Holy Spirit, Lord, nga imo silang gaydan, Ginoong Dios. Lord, sa mga butang nga ilang pagabuhaton, Lord, sa mga pangandoy nga ilahang buhaton, Ginoong Dios. Lord, nga sumala gayud kini sa imuhang kabubuton. Ginoo, nagaampo kami nga ikaw magapanalangin kanila, Lord God, sa mga membro sa ilang pamilya. Lord, nagapangayo kami sa imong gahom, sa imong kaalam, Lord, sa imuhang anointing nga imong ihatag sa tagsa-tagsa kanila, Ginoon Dios. Lord, sa makausa, among gitugyan sila diha sa imong mga kamot, ug himua sila, Lord, nga malipayon sa adlaw sa ilang natawhan. In Jesus' name. Ang tanan moingon og amen. Hallelujah. Aton dungan na sila sa pag-greet og happy birthday. 1, 2, 3. Thank you. Pwede na mo makapalingkod. O ganun ako i-turn over sa MC. Kaya na ako gamay announcement, mga life group leaders. Atong